Senyorita, patawarin mo ko. Patawad sa lahat na nagawa ko sa'yo. Umiiyak itong saan habang nagmamakaawa. Ramdam ang takot sa tingin ito. Nabigla ang lahat sa ginawa ni Liza, lalo pa nang humagulhol ng iyak. Labis na naguguluhan ang lahat sa mga nangyayari. At kumpara sa nang hinihinging tawad ni Liza, dahil tayong kaming dalawa lamang nakakaalam sa mga nangyari mula sa nakaraan. Pak! Isang malakas sa sampal ang binigay ko dito na siyang nagpatigil sa pagsasalita nito. Ang lahat nagulat sa aking ginawa at ni isa sa kanila ay wala nagtangkang umawat o magsalita. Bakit? Bakit sa kabila ng mapabuting pakikitungo ko sa'yo, nagawa mo akong lukuhin at paglaruan? Bakit, Liza? May diin ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Tanda na talagang masama ang loob ko sa kanya. Naluluha ang aking mga mata. Bagyang nanginig ang katawan dahil sa matinding galit. Mula sa aking balintataw, nakita kong isang imahe ng nakakaawang babae na nakasuot ng pangkatulong. Isang babaeng walang muwang na pinagsamantalahan ang kanyang kainusentehan. Matinding pagkahabag ang nararamdaman ko para sa aking sarili, lalo na ng isa-isang nanariwang masasakit na salita na binitawan nito sa akin. Hindi ko na namalayan umiiyak na pala ako kaya marahas na hinawi ang mga luha sa aking pisngi. Patawad, pinagsisiyan ko lang lahat ng ginawa ko sa iyo, patawarin mo ko. Paulit-ulit itong wika. Ramdam sa tinig ito ang matinding pagsisisi sa kanyang kasalanan. Patuloy ito sa pag-iyak. Kumilos siya. Hindi ko inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Lumuhod siya sa aking harapan. Tumayo ka dyan, Liza. Hindi ko kailangan ng sorry mo. At hindi na kailangan lumuhod ka sa aking harapan. Ngayon din sabihin mo sa akin ang lahat dahil kung hindi, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. Banta ko sa kanya. Dama ang galit at kapangyarihan mula sa tinig ko. Maging ang katulong sa tabi nito ay nakadama ng takot dahil sa bagsik ng aking mukha habang sa James, matalim ang tingin kay Liza na tila nauunawaan niya na mga nangyayari. Nag-aatubiling tumayo si Liza. Tumingin ng diretso sa aking mga mata bago nito sinimulang sabihin ang lahat ng nalalaman. Ginawa ko lang mga bagay na yon. Dala na matinding inggit ko sa'yo dahil sa espesyal na pagtrato sa'yo niyang master. Akala ko kasi kauri ka namin. Hindi mo ako masisisi dahil wala akong alam sa pagkatao mo. Nakatungo nitong paliwanag. Mukha na itong nakakaawa dahil ang tingin ko sa kanya, isang taong walang dignidad. Hindi pa man to umangat sa buhay, isa na itong matapobre. Di na ako magtataka kung bakit nanatili to sa mababang estado ng buhay dahil sa uganin to. Si Ma'am Chloe ang nasa likod ng lahat. Inutusan niya ako para linlangin ka at paniwalain sa isang palabas para tuluyan ka nang mawala dito sa mansyon. Umiiyak nitong paliwanag. Ang tinig kababakasan ng tila pagsuko, handang tanggapin lahat ng kahinatnan ng kanyang mga ginawa. Hindi makapaniwala ang lahat sa isiniwalat ni Liza at napasingha pa mga ito sa karamihan nila ang presensya ni Cedric sa punong hagdan. Hindi lingid sa aming kalamay, kanina pa pala ito nakikinig. How dare you para saktan at paglaro ng asawa ko? Matigas itong saad na siyang kinalingon naming lahat. Maging ako'y nagulat sa biglang pagsabat ng aking asawa. Namumula ng husto ang buong mukha nito at para siyang isang tigre na anumang oras man lalapa. Galit na boba ito ng hagdan habang matilim ang tingin na ipinupukol sa direksyon ni Liza. Hindi ko sukat akalain na nagpatira ako ng ahas dito sa pamamahay ko. Alisin niya ang babaeng yan sa harapan ko at baka may mapatay ko yan. Parang kulog sa lakas ang boses nito na siyang naghatid na matinding takot sa puso ng lahat. Kagad tumalima ang mga tauhan nito at mabilis lumapit kay Liza. Walang nagawa si Liza nang kalad ka rin siya nito palabas ng manson. Mabilis lumapit si Cedric sa akin. Niyakap ako nito na mahigpit sa kamaring hinalikan ng aking noo. I'm so sorry, sweetheart. Masyado ako naging kampante at nagtiwala sa mga tao sa paligid ko. Hindi ko sukat akalain na kahit mismong katulong magagawa kang saktan. Kasalanan ko to. Ngayon ko naunawaan lahat kung bakit nagawa mong lumayo at iwan ako. Malungkot itong pahayag. Saglit na humiwalay ito sa akin bago hinarap ang kanyang mga tauhan. Makinig kayong lahat. Tandaan ninyo kung bakit nandito kayo sa manson ko. Maayos ko kayong sinusweldohan para gampanan ng maayos sa mga trabaho ninyo. Alamin ninyo kung saan kayo lulugar sa pamamahay ko. Nanggigigil nitong saad. Madalim ang kanyang mukha habang nakatiimbagang ito. Pagkatapos sabihin yon, kagad tong humarap sa akin at ipinato ang kanang braso nito palibot sa aking balikat. Tsaka giniya ko patungo sa hagdan. Sabihin mo sa akin, ano talagang nangyari nung araw na umalis ka ng manson? Kaagad na tanong nito sa akin na makapasok na kami sa loob ng kwarto. Nasaan ka ng mga panahong yon? Balik tanong ko sa kanya imbes na sagutin ang tanong nito sa akin.
Lumalim ang gatla sa noon nito. Nawari mo naguguluhan. Ngunit maayos pa rin akong sinagot nito habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. May flight ako ng mga oras na yon, ngunit hindi ko natuloy ang business trip ko sa Singapore dahil sa biglaang pagkawala mo. Seryoso nitong sagot sa akin. Nakahinga ako na maluwag na marinig kong kanyang sagot. Dahil ngayon ko napatunay na hindi ang asawa kong nakita ko sa hotel, kasama si Chloe. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ko dahil sa labis na kasiyahan. Bakit ka umiiyak, sweetheart? Sabihin mo sa akin. Nag-aalala niyang tanong, ngunit hindi ko na ito sinagot pa. Bagkos buong pusong pananabik na hinalikan siya sa bibig. Matinding kasiyahan ang nararamdaman ko, hindi tulad sa asawa ko. Nais kong bumawi dito dahil sa mga katangahan. Maging ito ay nagdusa sa matinding sakit dulot ng paghiwalay namin. Patawarin mo ako, hindi ko alam, Cedric. Wala akong alam sa mga nangyari. Kung alam ko lang ang totoo, kailanman hindi kita iiwan, mahal ko. Aniya sa pagitan ng pag-iyak. Natigilan si Cedric at di makapaniwala na tumitig sa aking mukha. Marahil natuwa to nang tawagin ko itong mahal ko. Ngunit ilang sandali pa'y biglang nalungkot ang mukha nito kaya natigilan ako. Bakit? May problema ba? Nagtataka kong tanong sa kanya. Kung mahal mo ako, bakit ba nagawang piliin ng lalaking yon? At handa ka pang isakripisyo ang buhay mo para lang sa kanya? Walang gana nitong tanong sa akin. Napangiti ako dahil sa tinuna nito. Ang cute kasi niyang magselos eh. Kahit na matanda to sa akin ng 13 years para sa akin, mukha pa rin tong teenager dahil sadyang napakagwapo ng aking asawa. Kita mo na, kapag pinag-uusapan ng gagong yun, abot hanggang langit ang ngiti mo. Galit itong wika na halos hindi na may pinta ang mukha. Umalis siya sa aking harapan, pabagsak na umupo sa gilid ng kama na mukhang masama talaga ang loob. Nakangiting lumapit sa kanya at umupo sa kandungan nito paharap dito. Kinulong ko ang aking mga paladaang mukha nito. Sa kabanayad na pinatakan ng isang halik ang kanyang noo. Alam mo ba, nung una kong masilayan ang mukha mo, na natutulog sa waiting area ng ospital, may ko anong mahikang humina sa akin para lang lapitan ka. Nakangiti kong wika bago bumaba ang labi ko sa pagitan ng kilay nito. Biglang nawala ang gusot sa noo nito at nagpantay ang kanyang mga kilay. Nagbago ang hilat sa ng mukha nito na wari mo'y hinihintay ang sunod ko pang sasabihin. Sunod na hinalikan ko ay ang dulo ng ilong nito habang hinihimas ng hinalaki ko ang ibabang labi nito. Nakita kong pumikit ang kanyang mga mata ni wari mo'y dinadama ang bawat halik na ginawad ko sa kanya. POV ni Lexi. Saglit akong tumitig sa mukha ng aking asawa. May kung anong damdamin ng maplos sa puso ko kaya masuyo ko tong hinalikan sa labi. Bahagya siya nakatingala sa akin habang natiling nakapikit ang kanyang mga mata. Wala kang dapat ipagselos. Dahil ikaw lang ang lalaking minahal ko. Alam ko na simula pa lang ikaw na ang binigay ng Diyos sa akin. Sadyang nakatadhana na tayong dalawa dahil sa tuwing kailangan ko ng tulong, dumarating ka upang sagipin ako. Kaya wala na akong ibang hihilingin pa sa buhay ko, kundi ang makasama ka hanggang sa huling sandali ko dito sa mundo. Madamdamin kong pahayag habang diretsyong nakatitig sa namumunga niyang mga mata. Di ko na hinintay pa na makasagot ito. Mapusok na hinalikan na nakaawang niyang mga labi. Isang matamis na halik ang aming pinagsaluhan. Isang klase ng halik na puno ng pagmamahal. Kalaunay naging agresibo ang bawat galaw ng labi nito habang kamay marahang umahawak sa aking likod. Isa-isa kong tinanggal ang butones ng poro nito habang patuloy kami sa paghahalikan. Isang ungol ang narinig ko bukat sa kanya nang sailin ko ang ibabang labi nito bago ko yun kinagat. Why so handsome, honey? Namamaos kong talong habang tinatanggal ang poro nito, ngunit patuloy na gumagapa ang mga labi ko pababa sa leeg nito. Hinabad ko ang suot kong blazer at pang-ilalim kong damit. Sunod kong tinanggal ang aking bra. Tanging naiwan lang sa katawan ko yung miniskirt at undies ko. Binaba niya ako sa ibabaw ng kama bago tuloy ang hinabad ang kanyang pantalon. Sunod na tinanggal ito yung aking palda kasamang itim kong panty. Nagulat pa ako nang iangat niyang dalawang binti ko at ipinatong sa magkabila nitong balikat bago hinilang halalatin ang aking katawan palapit sa kanya. Marahas tong kumilos sa aking loob habang nakatayo. Bahagya pa tong yumukot pinagpantay ang aming mga mukha. Lumapat ang bibig nito sa aking mga labi, tsaka mahigpit akong niyakap. Halos pangapusan ako ng hininga, ngunit mas nangibabaw pa rin sa akin ang matinding kiliti mula sa kaibuturan ng aking puson. Hinihingal na bumagsak siya sa ibabaw ng aking katawan habang patuloy na hinalikan ako sa mukha. Mahal kita, sweetheart. Malambing nitong bulong sa akin. Pakiramdam ko para ako nakalutang sa alapaap dahil sa matinding kasiyahan. I love you more, mahal ko. Malambing kong sagot bago niyakap ito ng mahigpit.
Sweetheart, bukas ng gabi pumunta ka sa kondo ko. May regalo kong ibibigay sa'yo. Nakangiti kong sabi. Hindi na kailangan, sweetheart. Naibigay mo ng regalo ko. Pilo nito ang sagot sa akin. At pagkatapos iyong sabihin, biglang diniin ito ng gusto ang sarili sa loob ko kaya't nagulat ako. Ano ba? Masakit ha? Nainis kong wika bago hinampas ito. Nakibabaw sa buong kwarto ang malakas na tawa nito kaya't napangiti ako dahil ito ang pangalawang pagkakataon na muli kong narinig ang kanyang tawa. Senyora, may mga tao po sa labas. Natarantang wika na isang katulong kay Cynthia. At kasalukuyan nakaupo sa mahabang sofa ang mag-inang Cynthia at Chloe nang lumapit ng kanilang katulong. Ano bang problema mo? Hindi mo naman kailangan sumigaw? Bulyaw ni Chloe sa kanilang katulong. Ngunit hindi na siya pinansin nito nang bigla itong lumingon sa pintuan. Kaya maging ang mag-inay napalingon din sa pintuan. Nagulat na mag-ina nang mula sa pintuan, taas noong pumasok si Lexi. Seryosong mukha nito, habang matiim na nakatitig sa kanila. Makikitang matinding galit sa mukha nito. Sa kabila ng tapang ng kanyang mukha, nangingibabaw pa rin ang kanyang ganda, lalo na ang berde nitong mga mata. Kaya labis na nagpupuyos ang kalooban ni Chloe dahil nilalaman na matinding inggit ang puso nito. At anong ginagawa ng isang malanding tulad mo sa pamamahay ko? Galit na sita ni Cynthia kay Lexi. Tumaas ang gilid ng bibig ni Lexi bago tinapunan ng isang nanguuring tingin ang kanyang stepmother. Pamamahay ko, bahay ko, Cynthia. Si Lexi na may diin ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Ang kapal na mukha mo. Lahat na lang kinuha mo na sa akin. Galit na sigaw ni Chloe na akmang sasampalin si Lexi. Ngunit bago pa lumapat ang kamay nito, isang malakas sa sampal ang natanggap nito mula kay Lexi. Pak! Kung sino man ang makapal na mukha sa atin, ikaw yon. Sumbat ni Lexi pagkatapos ay sinampal si Chloe. Akmang susugod si Cynthia ngunit pumagitna na si James. Nasa mukha na handang protektahan si Lexi laban sa mag-ina. Magbabayad kayo sa pagwasak ninyo sa pagkatao ko. Mga walang hiya kayo. Siliran ninyong buhay ko. Ginawa ninyong impyernong bawat araw ko sa sarili kong pamamahay. Kinuhang lahat sa akin, ang buhay ko, ang dangal ko, maging ang mga pag-aari ko. Sumabog sa matinding galit si Lexi at habang nagsasalita ito, patuloy umaagos ang luha. Hindi kayo mga tao. Mga demonyo kayo dahil wala kayong mga puso. Pagkatapos sabihin yon, marahas na hinawi ang kanyang mga luha bago bumaling sa mga tauhan. Lumayas kayo sa pamamahay ko ngayon din. Alisin niyo ang mga basurang yan sa bakuran ko. Makapangyarihan niyang utos na kagad tumalima ang mga tauhan at mabilis na lumapit sa mag-ina. Wala kang karapatang palayasin ako sa pamamahay ko. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang buhayin at palakihin, ito pang igaganti mo sa akin? Nag-hysterical na sabi ni Cynthia habang pilit na kumakawala mula sa pagkakahawak ng mga tauhan ni Lexi. Inisang hakbang ni Lexi ang kanilang pagitan. Pak! Isang malutong na sampal ang binigay niya kay Cynthia. Mabuti pang pinatay mo na lang ako. Dahil baka kahit sa Satanas masusuka sa ugali mo. Nang gagalaiting saad ni Lexi na siyang nagpahinto sa pagwawala ni Cynthia. Mommy! Hayop ka? Bakit mo sinaktan ng mommy ko? Humanda ka sa akin pag nagkaroon ako ng pagkakataon. Kakalbuhin kita. Nagwawala sa galit si Chloe habang kinakaladkad to palabas ng bahay. Walang nagawa ang mag-ina na ipatapon sila ni Lexi sa labas ng bahay. Ilang sandali pa muling bubukas ang gate. Lumabas sa mga tauhan ni Lexi bitbit ang kanilang mga gamit. Naiyak na lang ang mag-ina dahil sa nakakaawan lang sitwasyon. Di nila sukat akalain na mangyayari ito sa kanila. Kaya wala silang ibang nagawa kundi ang yakapin ng isa't isa habang patuloy na umiiyak. POV ni Lexi. Naluluhang pinagbasta ng kabuuan ng tauhan ng aking ama. Sa wakas, nagawa ko. Naibalik ko na sa aking kamay ang pag-aari ng aking mga magulang. Isa-isang sinuri ang bawat kwarto. Sa bawat pinto na aking mabubuksan, siyang pagbabalik tanaw mula sa nakaraan. Mga laalang nanatiling sariwa sa kaibuturan ng puso ko. Kung saan mula sa bawat sulok ng tahanan na ito, maririnig ang mga halakak ng kasiyahan sa piling ng aking ama. Isang ulirang ama. Nasa maikling panahon, pinuno ng pagmamahal, ang bawat araw na kapiling ko ito. Daddy, yung nakikitang tagumpay na sa aking mga kamay, wala man ang iyong presensya ngunit sa puso ko, nanatili kayong buhay ni mommy. Ilang sandali ang lumipas at nahinto sa paghakbang aking mga paa nang matapat sa isang kwarto na naging kanlungan ko sa loob ng 11 taon. Mabigat ang bawat hakbang na pumasok sa loob ng kwarto, saka huminto sa harap ng isang malaking aparador. Mula sa likuran, labis na naguguluhan si James kung anong ginagawa namin sa kwarto na ito.
Sumenyas ako na itulak ang aparador. Kaagad tumalima si James at inilis ang harang mula sa sikretong kwarto. Namangha si James habang nakatingin sa saradong pintuan. Pinihit ito at saka marihang tinulak paloob. Tumambad sa akin na madilim na kabuuan ng kwarto at kung anong ayos na iniwan ko to noon, ganun pa rin ang ayos ito hanggang ngayon. Anong meron sa kwarto na to? Di makatiis sa tanong ni James sa akin. Ang apat na sulok ng kwartong ito, ang siyang saksi sa lahat ng paghihirap ko. Ito ang naging kanlungan bago niya pa ako natagpuan. Umiiyak na paliwanag ko kay James. Nakita ko dumalim ang aura ng mukha nito. Marahil ngayon lang siya na pagtagpi-tagpi ang lahat. Kung bakit ganun ang ayos ko at kung bakit lumaki ang mangmang. Lumingon siya sa akin. Awa at labis na pagkahabag ang nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit mas piniling manahimik at di na komento pa bagkos lumapit siya sa akin. Kinabig ang ulo ko pasandig sa dibdib nito. Inayaan niya akong umiyak sa dibdib nito upang mailabas kong lahat ng kinikimkim kong sama ng loob. Anak, sadyang sinubok ng tadhana ng iyong katatagan at ang lahat ng iyon nalampasan mo na. Maaari ka na magsimula sa pangalawang yugto ng iyong buhay kasama ng asawa mo. Malumanay na pahayag nito. Nagangat ako ng tulo sa kapinahid ang mga luha bago ngumiti sa kanya. Tama ito. Magsisimula akong muli ng panibagong buhay kasama ng bagong pamilya ko, ang mga anak ko at ang aking asawa. Lumitaw ang isang magandang ngiti sa labi ko. Isang ngiti na puno ng pag-asa, kasabay ng pagsara ng pintuan ng kwartong ito, ay ang pagbukas ng panibagong pinto sa buhay ko.